Ako ay 16 na taong gulang noon, junior year ko sa high school. May 9 na periods ako sa isang araw. Ang 5th period ay lunch at pagkatapos nito ay astronomy class ko. Ang astronomy class namin ay gaganapin sa isa sa 2 basement classroom ng school. Malaki ang high school namin, 3 palapag, at kahit iyon ay hindi sapat para sa lahat ng klase, kaya nagpatayo sila ng 2 classroom sa basement. Medyo creepy talaga doon kapag walang ibang tao. Dati ay janitorial area yon, pero inayos nila para magmukhang normal na hallway. Ang tanging problema, walang intercom o loudspeaker sa basement noon. Kaya walang klase talaga ang ginaganap doon sa umpisa. Kapag may morning announcements, tinatawag ng lahat ang maliit na parte ng basement na yon na the chamber. Lahat ng estudyante gustong magkaklase doon kasi air-conditioned, mas madali ang klase, at may sariling banyo pa. Nang araw na yon, may quiz kami sa astronomy. Karaniwan akong isa sa mga unang tapos kasi madali sa akin ang subject. Pagkatapos kong tapusin ang quiz, nag-text ako sa kaibigan ko na nasa kabilang basement classroom para magkita kami sa banyo kasi bored na ako. Sinabi niyang i-okay. Lumabas ako ng classroom at naglakad papunta sa maliit na hallway patungo sa banyo. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok si Ye. Naglolokohan kami sandali hanggang sa tiningnan ni Ye ang phone niya at sabihing may nag-text sa kanya na maglo-lockdown na raw ang school. Nagkatinginan kaming dalawa na may parehong ngiti. Hindi kami nakita ng mga guro namin na umalis sa classroom. Ibig sabihin, libre naming galugarin ang buong school habang lockdown. Nagkasundo kaming akyatin ng palihim ang itaas at tingnan ang mga hallway. Just for the hell of it, pinakamasama na mangyayari ay magpapaliwanag na lang kami na hindi namin narinig ang announcement dahil sa basement. Nang buksan namin ang basement door papunta sa main floor, nagulat kami. Patay na patay ang lahat ng ilaw. Pitch black ang hallways, maliban sa liwanag na galing sa mga pinto sa lobby. Karaniwan kasi naiiwan ang mga ilaw bukas kahit may lockdown. May nangyayari talaga at hindi na kami komportable maglakad-lakad. Lumakad ng kaunti si E papasok sa hallway at sumunod ako. Bigla siyang tumingin sa dulo ng hall at sabi, "Sino yon?" Tumingin ako. May lalaking lumalabas mula sa dilim. Sa una, hindi namin masabi kung guro ba siya o hindi. Pero nang lumapit siya, napansin namin na hindi siya nakadamit tulad ng kahit anong staff. Mukha siyang pulubi. "Sige na, tara na," sabi ko kay E habang mabilis kaming bumalik sa basement. Siguradong nakita niya kami. Nakita namin na nakasarado ang pinto at patay ang ilaw ng parehong classroom. Para hindi magkagulo, nagpasya kaming magtago sa banyo. Una kong pinatay ang ilaw, tapos pareho kaming nagtago sa pinakadulong stall. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Walang ventilador, walang heater, wala. Ang tanging naririnig ay ang paghina namin ni E at paminsan-minsang patak ng gripo. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Tumagos ang liwanag mula sa hallway sandali, tapos nagsara ulit at naging pitch black na naman. Sinubukan namin ni E na kontrolin ang paghinga namin. Sobrang tahimik kaya narinig namin ang yabag ng taong papalapit sa side namin. Huminto ang tao at nagsimulang huminga ng malalim at mabilis, parang naubusan ng hininga. Pareho kaming takot na takot ni E. Gumawa ng taang bagay si E, bumulong siya sa tain ako, kailangan nating mag-crawl palabas sa ibang stalls. Pero sobrang tahimik ng kwarto kaya narinig ang bulong niya. Biglang tumigil ang mabigat na paghinga. Sinubukan ng tao na itulak ang pinto ng stall namin. "Sige na. Go. Go," bulong ko kay E. Pareho kaming nag-crawl sa ilalim ng pader patungo sa susunod na stall, tapos sa isa pa, hanggang sa makarating kami sa kabilang side ng banyo. Nang panahong iyon, todo katok na ang tao sa pinto ng stall namin. Mabilis kaming tumayo, binuksan ang pinto, at nang bumalik ang liwanag, nakita namin ang lalaking mula sa itaas, nakatayo sa sulok. Kumatok kami ng malakas sa pinto ng klase ni E. Binuksan agad ng guro at pinapasok kami. Sa loob ng ilang segundo, ikinuwento ni E ang lahat habang nilalok ng guro ang pinto. Sinabi niyang may nakita siyang baril na nakasabit sa bulsa ng lalaki. Nagulat ako kasi hindi ko nakita ang baril, pero sumakay na lang ako sa kwento. Karaniwan, maraming high school student ang tatawa ng malakas sa ganitong eksena, pero napansin ko na lahat ng estudyante na nakaupo sa sulok ay mukhang worried. Biglang may malakas na katok sa pinto. Napatalo ng lahat at may ilang babae na napasigaw sa takot.
Nakita namin ni A at ng guro ang lalaki na nakatayo sa labas, nakatingin sa maliit na bintana habang sinusubukang buksan ang doorknob. Matapos ang ilang malakas na katok na parang galit, tumalikod siya at naglakad pababa sa hallway patungo sa hagdan. Hindi namin alam kung gaano katagal pa ang lockdown, pero mahigit 1 oras kaming nakaupo sa tahimik na kwarto. Paminsan-minsan lang magtatanong ang guro sa amin ni A sa sobrang concerned na tono habang umiiling. Sa bandang huli may tumawag mula sa itaas sa guro. Inutusan niya kaming mag-single file, akyatin ang hagdan at lumabas ng building. Doon namin nakita ang mga pulis. Pinakamahusay naming inilarawan ang lalaki sa mga pulis at sa diyan. Tinapik ako ng isang pulis sa likod at pinauwi na kami. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naglagay ang school ng kamera sa lahat ng lugar at lalong pinataas ang security budget. Hindi ito nakuha ng media, kaya hanggang ngayon hindi namin alam kung nahuli ba ng pulis ang lalaki. Kumbinsido ako na ang lalaking iyon ay walang ibang balak kundi patayin kami noon mismo sa loob ng banyo stall. Music.